Ang nakakapanabik na labanan sa loob ng domain expansion ni Yuji ay nandito na dahil sa wakas ay lumabas na ang full chapter 266 na kung saan ay masasaksiyan na natin ang napakatinding 1v1 fight with a twist dito sa loob ng uncharted domain ni Yuji. At brace yourself because you're about to witness a banger chapter mula kay Gege. This is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! So matapos makapagbitaw ng salita si Sukuna, natatad rin at papatayin daw niya ang lahat ng mga mahalaga sa buhay ni Yuji, ay sa sumunod naman na eksena ay makikita na nakaharap at nakausap na ni Yuji ang soul ni Megumi, which technically confirms na ang domain expansion ni Yuji ay may kakayahan ngang makipag-connect sa souls ng target, even if ang target ay may dalawang soul sa iisang katawan, gaya ng incarnated sorcerers. At ngayon ay nakikinig lamang si Yuji sa mga sinasabi ngayon ni Megumi na wika nito na tama na raw. Ang kanyang gusto lang sana ay ang gumawa ng mundo na kung saan ay hindi na makakaranas si Tsumiki ng unfair na pagdurusa. Na ang kanyang gusto lang sana ay ang panatiliin lamang ang kanilang simpleng buhay noon hanggat sa makakaya niya. Sinabi rin dito ni Megumi kung ano raw ang mga bagay na nagpapasaya o magpapasaya raw sana sa kanya. Tulad na lang daw ng pagkain ng mga home-cooked na luto, ang tignan ang mga damit na nasisikatan ng araw o di kaya kahit pagmasdan lang si Tsumiki na kasama ang taong kagaya ni Yuji. Which means na ang ideal din pala ni Megumi na lalaki para kay Tsumiki ay ang kagaya ni Yuji o si Yuji mga kaibigan. At ang bagay na yun ay ang masasabi rin ni Megumi ang tunay daw na kasiyahan para sa kanya. Ngunit sabi rin naman ni Megumi rito na wikang pero ngayon ay tama na raw. Kaya naman dito na nagsalita si Yuji na wikang noon nung nagkasakit raw ang kanyang lolo dahil sa lung cancer ay inoferan daw ang kanyang lolo ng mga rough treatments na may mga matitinding side effects sa katawan nito. Kung kaya't hindi tinanggap ng kanyang lolo ang mga inoffer na treatments dahil lino siguro na ang inaakala ng kanyang lolo ay sapat na ang lakas ng katawan nito na kayanin ang lung cancer na walang ginagawang treatments. Pero madalas din daw ay naririnig niya rin daw noon ang tungkol sa euthanasia. Ang euthanasia mga kaibigan ay isang pamamaraan ng pagtapos ng buhay ng isang pasyente para hindi na ito magdusa pa. At syempre dapat ay may consent ito mula sa patient. So ayun na nga mga kaibigan, ayon pa ni Yuji na pakiramdam raw niya na di raw talaga tama ang prosesong yon, which is ang euthanasia. Pakiramdam niya rin daw na ang desisyon yon ay mula raw sa ibang tao, which means na tinanggap pala ng lolo ni Yuji ang magpa-euthanasia. At deep down ay nararamdaman daw ni Yuji mga kaibigan noon na distant daw talaga siya sa mga tao, na hindi siya masyadong nakakapag-sympathize o empathize sa mga ganoong experience na kagaya sa na-experience ng kanyang lolo. Na sa kanyang isipan ay iniisip niya na mahirap daw talaga siguro ang sitwasyon na kinalalagyan noon ng kanyang lolo o ng ibang tao na naka-experience ng kagaya nito. Pero para sa kanya tingin niyang magiging maayos lang daw siya. Subalit simula raw nung napunta siya sa Jujutsuhai ay doon daw nagsimulang pumasok sa kanyang isipan itong mga sinasabi niyang awful thoughts, na habang iniisip niya na magtatagal talaga ang mga thoughts na yan sa kanyang isipan ay dito niya nalaman na unti-unti na pala niyang naiintindihan ang kanyang lolo noon, na nakakapag-empathize na raw siya sa mga taong nakapag-experience na rin ng mga helpless na situation. Kaya ngayon ay wika ni Yuji na dahil sa alam daw niya ang nararamdaman ni Megumi ay di raw niya kayang sabihan si Megumi na lumaban at manatiling buhay. At grabe mga kaibigan, napakalalim nito. Kasi minsan ay napakasimple lang nasabihin sa mga taong depressed ang salitang okay lang yan. Pero dito kay Yuji ay naiintindihan niya talaga si Megumi sa kung bakit wala na itong ganang mabuhay pa. Kaya di na niya ito pinilit pa. Even if napakasakit ito sa parte ni Yuji mga kaibigan. Kaya na may matapos ang eksenang yan ay may kita namang gumawa na si Sukuna ng isang hand seal para i-activate ang hollow wicker basket na isang anti-domain technique upang protektahan ang kanyang sarili dito sa loob ng domain expansion ni Yuji. Habang may kita si Sukuna mga kaibigan na nasa kanyang original form na rin. Habang si Yuji ay nakatayo na at si Sukuna ay nakahanda na rin. Nasa isipan nito ay gagawin na talaga sana niya ang method ni Gojo noon na pagre-reset sa burnout na curse techniques sa pamamagitan ng pagsira sa parte ng utak at sa pag-heal nito muli. Ngunit masyado raw itong napaka-risky dahil iniinda niya pa rin daw ngayon ang epekto ng unlimited void noon ni Gojo sa kanyang utak. Subalit ayon naman ng narrator na di raw gaya ng domain expansion na minamaterialize talaga ang isang domain mula sa mental image ng isang sorcerer sa kung anong klase ng domain expansion ang gusto nitong ilatag, ang hollow wicker basket naman at simple domain ay may napakaliit lamang daw required na output para i-activate ito na sapat na upang
upang mabigyan ng oras ang isang sorcerer na protektahan ang sarili hanggang sa ma-penetrate ang binuo nitong anti-domain technique sa sure hit effect na naka-imbue sa loob ng isang domain expansion. At totoo yan, lalo na sa pag-ipaglaban noon ni Gojo kay Sukuna na despite sa kanyang pag-activate ng simple domain ay within few seconds lamang ay winala ng Malevolent Shrine noon ni Sukuna ang simple domain ni Gojo. Also, ang isang rason sa kung bakit na-overpower ang simple domain ni Gojo noon ay dahil sa hindi nito ma-maintain ang kanyang stance para i-maintain ang kanyang simple domain while fighting Sukuna. However, ang problem na yan ay somewhat wala lang kay Sukuna mga kaibigan sapagkat nagagawa niya pa rin magkipaglaban habang mini-maintain ang hand seal ng Hollow Wicker Basket para mapanatili ang kinakailangang output nito to defend himself sa sure hit effect ng isang domain expansion. Ito ay nag-aalaw kay Sukuna mga kaibigan noon na makipaglaban kina Yuta, Rika at Yuji sa loob ng domain expansion ni Yuta na hindi natatamaan ng sure hit effect. Also, maswerte si Sukuna dito mga kaibigan dahil di kaagad nag-decision si Yuji na patayin siya sa pamagitan ng pag-activate ng sure hit effect ng kanyang domain expansion kung ano man ito. Kaya na may matapos niyan ay habang may kita na nagsipagliparan na itong mga itik mga kaibigan ay dito na nagsimulang kumilo si Sukuna at sumugod na rin si Yuji na sa pagsipa ni Sukuna ay kaagad hinawakan ni Yuji ang binti nito at siniko ang hita ng King of Curses. Subalit kaagad namang inalis si Sukuna ang kanyang binte dahil na nawala ng balanse si Yuji at kaagad sinipa naman ang mukha ni Yuji na nadepensahan naman nitong ating bida. Pero mabilis namang nakapaghanda si Sukuna ng suntok na tumama sa mukha ni Yuji at nagpalipad nito na kaagad namang sinundan ni Sukuna na magkasabay silang nakapagland ay dito naman natawa si Sukuna na wikang grabe raw ang kanyang pagkasurpresa dahil sino ba raw ang mag-aakalang ang pangmamaliit at pagpapakita ng awa sa kanya ay magpapagalit sa kanya ng husto. Kaya dagdag pa niya na nakakatuwa raw siguro kung ang ibang tao raw ang pipita sa resulta ng ginawang pangmamaliit daw ni Yuji sa kanya. Sabay may kita ang mukha ni Yuji na galit na matapos ang eksenang yan ay bigla namang ipinakita ang isang lugar kung saan ay unang nakita noon ang batang si Megumi at Gojo. At sa eksenang yan ay may kita na sinabi rin ni Megumi ang magkaparehong linya na binitawan niya noon kay Gojo ng wikang anong klaseng pagmumukha yan. Na nang masabi yan ni Megumi ay may kita na ang kanyang kausap pala dito ngayon ay si Yuji pala na ngayon naiiyak na nasabing magiging malungkot na raw ang lahat kung wala na raw itong si Megumi. At base rito ay posibleng ang domain expansion ni Yuji ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na makausap ang soul ni Megumi in the middle of the battle mga kaibigan. Na matapos masabi ni Yuji ang kanya masabing last words kay Megumi ay laking gulat ni Sukuna nang bigla na lamang nalubog ang kanyang isang paa dulot ng 10 Shadows technique ni Megumi. Kaya na may isipan ngayon ng King of Curses ay ang kanyang 10 Shadows technique doon noon ay huminto na raw sa pag-function nung nawala na si Mahoraga. So this explains sa kung bakit di na pala nagamit si Sukuna ang 10 Shadows after his fight with Gojo. Pero ngayon ay nagulat si Sukuna dahil itong shadow na nag-appear at nagpalubog sa kanyang binte ay kagagawan daw ni Megumi kung kaya't ayon pa niya rito na ang soul daw ni Megumi na napalubog niya noon sa pamamagitan ng bath ritual ay bigla na raw ngayong nagbalik dulot ng dismantle noon ni Yuji na nagpupuntirya sa boundaries ng kanilang soul. Kung kaya't dahil sa ginawang pagtulong ni Megumi mga kaibigan ay dito na nagawang masuntok ni Yuji ng napakalakas ang mukha ni Sukuna na napatalsik nito. Sabay may kita si Yuji na nakangiti na sapagkat dahil sa kanyang emosyonal na mensahe kanina kay Megumi ay sa wakas ay lumaban na si Megumi mga kaibigan para tulungan siya. Kung kaya't nang di pa nakaposisyon na maayos si Sukuna ay dito naman bilis na sumugod si Yuji at pinaulanan si Sukuna ng napakaraming suntok sa mukha at katawan nito. Kasabay niyan ay tila ba'y sinipa ni Yuji ang nakapile na snow para ma-block ang field of vision ni Sukuna na maya-maya pa'y hinawakan naman ni Yuji ng mahigpit ang ulo ng King of Curses pero di na pati nagsisuko ng mga kaibigan dahil hinawakan din ito ang ulo ni Yuji. Kung kaya't magkasabay silang nagpalitan ng mga suntok sa ganitong kalapit na distance mga kaibigan. So grabing bardagulan na ngayon ang nangyayari. Subalit di hamak na mas effective ang mga suntok ni Yuji dahil sa nagdi-distract nga ito sa soul ng target. Kaya na may sa isipan ngayon ni Sukuna ay wika niya na ang mga strikes daw ni Yuji ay napaka-effective sa kanya na ang damage nito ay di basta-basta niya raw na-overcome using reverse curse technique. Kaya na may nababahala siya ngayon na maaaring bibigay na raw ang kanyang Hollow Wicker Basket na maya-maya pa'y nag-crack na nga ang Hollow Wicker Basket ni Sukuna at kitang-kitang King of Curses na na-overpower na talaga ni Yuji. At nang babasag na sana ni Yuji ang Hollow Wicker Basket ay bigla namang nakapagpakawala si Sukuna ng mga slashing attacks na ikinagulat ni Yuji. At
the same time ay ang attacking yan ay sumira sa sinasabing uri ng gauntlet na suot-suot ni Yuji na naging dahilan kung bakit naging ganito ang appearance ng kanyang mga braso. Kaya naman na nag-shatter na itong gauntlet ni Yuji ay nagtagumpay tuloy si Sukuna na maiwasan ng finishing blow sana ni Yuji para basagin ang kanyang hollow wicker basket. Nasa isipan naman ngayon ni Yuji ay wika niya habang nasurpresa na sabing nag-recover na raw pala ang curse technique ni Sukuna at dahil daw pala ito sa paggamit ng King of Curses sa method ni Gojo noon sa pagre-reset ng na-burnout na curse technique. Na matapos niyan ay ang desperadong si Sukuna na may kitang nagkaroon na ng nosebleed due sa side effect ng kanyang ginawa ay mabilis nang nag-activate ng kanyang domain expansion upang i-overpower ang domain ni Yuji. Subalit na nakapagbitaw siya ng salitang domain expansion ay for the second time ay bigla namang siyang nagulat at na-distract mga kaibigan nang may kita ngayon na tila ba'y nawawala ang dalawang daliri ni Yuji. Na ang nakakapagtataka rito ay supposedly ang hiniliit lang talaga nito ang dapat na wala mga kaibigan dahil hindi na i-heal ni Yuji ang kanyang hiniliit na pinutol noon ni Sukuna. Pero ngayon ay nagtataka si Sukuna dahil pati ang ring finger ay nawala rin. And what's more, maaaring sagot sa kung bakit naging ganito ang reaction ni Sukuna, whether nagulat talaga siya sa nawawalang daliri ni Yuji o whether may nararamdaman siya na kakaiba. Dahil sa next panel kasi ay sa isang stairway na naka-spiral ay may kita sa gitna nito ang isang masabi nating Sukuna's finger na nakatali. And along with this picture ay nagbigay rin na ang editor ng note mga kaibigan na nagsasabing what does this finger mean? Next week, the decisive battle in Shinjuku reaches its climax. So grabe, ano kaya ang daliri na ito mga kaibigan? Ito ba ay ang huling daliri ni Sukuna na allegedly itinago raw ni Gojo? O ito ba ay isa sa missing finger ngayon ni Yuji na ginawa pala nitong curse object upang magsilbing panghuling option to finish off Sukuna? Since na may connection si Yuji kay Sukuna cause they technically share the same soul. Na kung ganun sa papaanong paraan nila ito gagamitin para tapusin si Sukuna? Well, dito napapasok ang napakatagal ng fan theory mga kaibigan na ang makakapagbigay ng strike sa daliring to kill Sukuna ay walang iba kundi si Kugisaki Nobara. At malalaman natin kung gaano ito kaposible sa next chapter na. Dahil dito muna magtatapos ang ating chapter review sa last panel na ito. Pero bago pa dumating ang next chapter mga kaibigan, gagawa ko ng video patungkol sa posibleng pagbabalik ni Kugisaki Nobara at ang maaaring sagot sa misteryosong daliring ito. Kaya naman kung gusto niyo ang ating video, can you get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.